Sa maraming taon na aking pagkuha ng video tuwing mahal na araw, lalo na pagsapit ng Lunes Santo hanggang Biyernes Santo, may nakatawag ng pansin sa akin. Sa kabila ng kanyang kondisyon, ang mamang ito ay may malalim na paggampan sa kanyang pamamanata. Siya si Roberto Baltasar Guevara Jr. o mas kilala sa pangalang Tat. 40 taong gulang, sa kanyang edad na yan ay kalahati ng kanyang buhay ay kanyang ginagampanan ng kanyang pamamanata sa paraan ng pagpipinitensya. Kasi po humingi po ako ng kahilingan para sa pamilya kong may sakit. Pag po bibigyan ng malubhang karamdaman sa mga kasalanang nagagawa ko po. Sa mga kasalanang nagagawa ko po, humingi po ako ng kapatawaran. Kaya po ako namamanata at nagpipinitensya tuwing Lunes Santo at Biyernes Santo. Kahit nahirap siya sa paglalakad ay hindi siya lumiliban sa kanyang taunang pamamanata. 23 years old pa lang po ako na mamanata na po ako. Bali po 40 na po ako ngayon. 17 years old ko nang ginagawa yan. 17 years na po. Taong 2009 nang maaksidente siya, mula noon ay nahirapan na siyang maglakad. Sa isang tindahang ito, siya nagtatrabaho, katuwang na may-ari, hindi kalayuan sa kanyang bahay. Yung pa ako po inborn, yung hita ko po, na-aksidente po, nabangga po kami ng kotse. Kailan nangyari yun? 2009 pa po. After noon, nahihirapan ka na lumakad? Opo, nahihirapan ako maglakad. Naputol po yung buto sa hita, nagpatong lang po. Ibig sabihin, may bakal ka na sa... Wala po. Tinubuan lang po siya ng laman. Wala pong bakal. So may panahon na sumasakit? Opo. Kada tayo ko po masakit. At pag naglalamig, masakit po. Kaya po hirap na ako maglakad. Hindi katulad dati. Nakakatakbo pa po ako. Kaya ko pong kumilos ng mabilis. Ayon kay Tat, minabuti niya na tapusin na ang kanyang pamamanata ngayong taon dahil sa kanyang kondisyon sa paglalakad. Siguro po ngayong taon na lang po. Bakit? Kasi po hirap na rin po ako eh. Hirap na rin maglakad. Para kay Tat, ang pamamanata ay isang sagrado, kaya hindi dapat gawing biro. Kaya payo niya sa tulad niyang namamanata o nagpipinitensya. Sa mga nagpipinitensya dyan, huwag niyo pong gawing biro o laro ang pagpipinitensya. Lalo na yung mga kabataan. Hindi po laro ang pagpipinitensya. Ito po ay humingi ng kapatawaran at sakripisyo ni Jesus kung ano yung naranasan niya po. Yun lang po. Ganito ang mga tanawin sa mga Katolikong bansa tulad ng Pilipinas. Ang prosesyon lalo na ngayong panahon ng Semana Santa. Sa parokya ng San Isidro Labrador, Lictong Rosario, Cavite, ay may isang tao na voluntaryong nagkukumpuni ng mga karosa ng mga santo kapag may daraos na prosesyon ang parokya. Si Jun Purihin ay higit sa 1 dekada na ang voluntaryong tumutulong sa pagkukumpuni ng mga ilaw at linya ng kuryente ng mga karosa ng mga santo. Ayon sa kanya, ito ay kanyang panata na habang nabubuhay siya. Hindi, umpisa nung buhay si Tatay Ikong, tinuruan ako maging ng mga generator. Ngayon, sa pagsasama ko kay Tatay Ikong, natuto naman ako ng paggagawa ng mga kuryente, mga generator. Sa tagal kong pagsasama kay Tatay Ikong, bata pa lang ako, kasama ko na sa Tatay Ikong.
Sa kanyang ginagawa ay hindi siya humihingi ng anumang kapalit na halaga. Ito'y voluntaryo niyang ginagampanan dahil tao sa puso niya ang paglilingkod sa simbahan. Wala. Kasi ako servisyo lang talagang inaano ko. Pag pinatawag ako nila chairman, ganyan, pumunta ako. Kahit si ma'am, today, ganun din. Walang inaano si ma'am ng na manggagawa. Kundi ako lang tinatawag. Ito ang naisip niyang pamamaraan ng pamamanata kumpara sa iba na nagpepenitensya. Dahil sa bagay na ito ay napapakita niya ang debosyon sa Diyos. Hindi, hanggat nandito pa ako, kaya kong gawin. Katulad yan, magagawa ko ngayon ng karo yan, yung isa gagawin ko yan mamaya. Lalagyan ko ng kuryente. Pagkatapos niya, wala na yung isa na yan. Si June at si Tat mula sa isang lugar, magkaiba ng paraan ng pamamanata, ngunit isang daan ang kanilang tinatak para sa kanilang debosyon. Ako si Rama Baro, ito ang daan ng panata, isang makabuluhang Semana Santa sa ating lahat.